Good Manners and Right Conduct, Grade 1. Quarter 2, Week 1. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay kalinisan sa katawan ayon sa gabay ng pamilya. Day 1 to 2. Matatag Curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang GMRC ang kalinisan sa katawan ayon sa gabay ng pamilya. Day 1. Mga layunin. Nakakikilala ng mga kilos na nagpapakita ng kalinisan sa katawan. At natutukoy na ang kalinisan sa katawan ayon sa gabay ng pamilya ay may mabuting epekto sa sariling kalusugan. Bago tayo magsimula sa ating aralin, awitin muna natin ang paa, tuhod, balikat, ulo. Alam nyo ba ang awit na ito mga bata? Tara, awitin natin ng sabay-sabay. Paa, tuhod, balikat, ulo. Paa, tuhod, balikat, ulo. Paa, tuhod, balikat, ulo. Pumadyak tayo't magpalakpakan. Paa, tuhod, balikat, ulo. Paa, tuhod, balikat, ulo. Paa, tuhod, balikat, ulo. Pumadyak tayo't magpalakpakan. Ngayon naman ay pagmasdan ang larawan ng dalawang bata. Ang mga nasa larawan ay mga batang nakikita ninyo sa araw-araw. May napapansin ba kayo sa kanila? Sa araling ito, kayo ay inaasahang makilala ninyo ang mga kilos na nagpapakita ng kalinisan sa katawan tulad ng paghuhugas ng kamay, pagsusuklay ng buhok, at pagsisipilyo ng ngipin. Inaasahan ding matutukoy ninyo na ang kalinisan sa katawan ayon sa gabay ng pamilya ay may mabuting epekto sa sariling kalusugan tulad ng malakas na pangangatawan, malusog na pangangatawan, at makakaiwas sa sakit. Masdan ang larawang ito. Anong kilos ang ginagawa ng bata sa larawan? Magaling! Batang naguhugas ng kamay. Ano namang kilos ang ginagawa ng bata sa larawang ito? Tama! Batang nagsusuklay ng buhok. Ano namang kilos ang ginagawa ng bata sa larawang ito? Tama! Batang nagsisipilyo ng ngipin. Ginagawa nyo rin ba ang mga kilos na ito? Gaya ng paghuhugas ng kamay, pagsusuklay ng buhok, at pagsisipilyo ng ngipin? Kung ganon, sabihin ninyo, ako ay malinis na bata. Pagmasdan muli ang mga bata sa larawan, maaari mo ba silang ilarawan? Magaling! Sila ay mga batang malinis. Pagmasdan naman ang pangalawang larawan, maaari mo bang ilarawan ang batang ito? Tama! Siya ay batang madumi. Ang mga kilos na nagpapakita ng kalinisan sa katawan ay ang mga sumusunod, gaya ng paghuhugas ng kamay, pagsusuklay ng buhok, at pagsisipilyo ng ngipin. Pagmasdan ng mga larawan at tukuyin kung ang kilos ay nagpapakita para sa kalinisan sa katawan. Lagyan ng check kung ito ay nagpapakita ng kalinisan sa katawan at X naman kung hindi. Para sa unang larawan, ang kilos ba ng bata sa larawan ay nagpapakita ng kalinisan sa katawan?
Ito ba ay check o X? Magaling! Ito ay check. Ang bata sa larawan ay naguhugas ng kamay. Pangalawang larawan, ang kilos ba na ito ay nagpapakita para sa kalinisan sa katawan? Check o X? Tama, ito ay X. Ang bata na nasa larawan ay hindi nagsusuklay ng buhok. Pangatlong larawan, ang kilos ba ng bata sa larawan ay nagpapakita para sa kalinisan sa katawan? Check o X? Magaling! Ito ay check. Ang bata sa larawan ay nagsusuklay ng buhok. Pang-apat na larawan, ang kilos ba ng bata sa larawan ay nagpapakita para sa kalinisan sa katawan? Check o X? Tama, ito ay check. Ang bata sa larawan ay nagsisipilyo ng ngipin. Panglimang larawan, ang kilos ba ng bata sa larawan ay nagpapakita para sa kalinisan sa katawan? Check o X? Tama, ito ay X, sapagkat ang bata sa larawan ay may maruming kamay. Hindi siya naguhugas ng kanyang kamay. At panghuling larawan, ang kilos ba ng bata sa larawan ay nagpapakita ng kalinisan para sa kanyang katawan? Check o X? Tama, ito ay X, sapagkat ang bata sa larawan ay ayaw magsipilyo ng kanyang ngipin. Sino ang nagsasabi sa inyo na panatilihing malinis ang inyong katawan? Siyempre, sina nanay, tatay, ate, kuya, lolo, at lola. Silang madalas na nagsasabi sa atin na panatilihing malinis ang ating katawan. Mahalagang natutukoy natin na ang kalinisan sa katawan ayon sa gabay ng pamilya ay may mabuting epekto sa sariling kalusugan. Para sa gawaing ito, tukuyin ang mga larawan na nagpapakita ng mabuting epekto ng kalinisan sa ating katawan. Magaling! Ang mga larawang ito ay ang paghuhugas ng kamay, pagsisipilyo ng ngipin, at pagsusuklay ng buhok. Ang mga larawang ito ay nagpapakita ng mabuting epekto ng kalinisan sa ating katawan. Para naman sa susunod na gawain, ipakilala ang iyong sarili gamit na gabay ang sumusunod na mga pangungusap. Gawin ito ng pasalita. Sabihin ninyo, ako ay si, sabihin ninyo ang inyong pangalan, na ipapakita ko ang kalinisan ng aking katawan sa pamamagitan ng, sabihin ninyo ang inyong mga ginagawang kilos para sa kalinisan ng katawan. Ngayon naman ay sagutin ang mga sumusunod na tanong. Para sa unang katanungan, ano ang naramdaman o damdamin mo habang ginagawa ang ating gawain? Pangalawang katanungan, ano-ano ang natutuhan mo sa ating gawain? Pangatlong katanungan, bakit mahalaga na malaman ang mga paraan ng kalinisan sa katawan? Tandaan, ang kalinisan ay tumutukoy sa pangangalaga, kasanayan, o pamamaraan na ginagamit upang manatiling malusog at makaiwas sa sakit. Ang mga kilos na nagpapakita ng kalinisan sa katawan ay ang paghuhugas ng kamay, pagsusuklay ng buhok, at pagsisipilyo ng ngipin. Ang kalinisan sa katawan ayon sa gabay ng pamilya ay may mabuting epekto sa sariling kalusugan. Day 2. Mga layunin. Naiisa-isa ang mga paraan ng kalinisan sa katawan ayon sa gabay ng pamilya na natutuhan. At natutuklasan na ang kalinisan sa katawan ayon sa gabay ng pamilya ay may mabuting epekto sa sariling kalusugan. Makinig kayo sa kwentong aking babasahin. Narito ang isang comic strip. Habang ang araw ay dahan-dahang sumisilip, si Nanay Marta ay maaga nang nagising at abala sa paghahanda ng agahan para sa unang araw ng pagpasok sa ikaunang baitang ng anak niyang si Luisa.
Papasok ng kwarto ni Luisa si Nanay Marta. Magandang umaga, anak. Magandang umaga, nanay. Halika na, anak, at kumain ka na ng agahan. Masustansya ang inihanda ko. Teka, bago at pagkatapos mong kumain ay maghugas ka ng iyong kamay. Lagi mo yang tatandaan. Opo, nanay. Lagi po akong maghuhugas ng kamay bago at pagkatapos kumain. O sige, tayo nang kumain. Opo, nanay. Masarap at masustansya po ang ating agahan. Ngayon ay sagutin ang mga tanong base sa ating binasang kwento. Para sa unang katanungan, sino ang gumising ng maaga? Tama, ang gumising ng maaga ay si Nanay Marta. Pangalawang katanungan, bakit gumising ng maaga si nanay? Tama, dahil siya ay maghahanda ng agahan ng kanyang anak na si Luisa. Pangatlong katanungan, bakit ginising ng maaga si Luisa? Tama, ginising ng maaga si Luisa upang pumasok sa paaralan. Pang-apat na katanungan, ano-anong mga ginagawa ni Luisa bago kumain ng agahan? Tama, ayon sa ating binasang kwento, si Luisa ay naghugas muna ng kanyang kamay. Panglimang katanungan, bakit ginawa ni Luisa ang mga bagay na ito? Tama, upang maging malinis ang kanyang kamay at maiwasan ang pagkakasakit. Pang-anim na katanungan, kung ikaw si Luisa, ano ang gagawin mo bago pumasok sa paaralan? At, pampitong katanungan, bakit mo kailangang makinig sa gabay ng iyong nanay o tagapangalaga? Sa araling ito, kayo ay inaasahang maiisa-isa ang mga paraan ng kalinisan sa katawan ayon sa gabay ng pamilya na natutuhan, gaya ng paliligo araw-araw, paggupit ng kuko, paglilinis ng tainga, at pagsusuot ng malinis na damit. Inaasahan ding matutuklasan ninyo na ang kalinisan sa katawan ayon sa gabay ng pamilya ay may mabuting epekto sa sariling kalusugan, tulad ng malakas na pangangatawan, malusog na pangangatawan, makakaiwas sa sakit, makapag-aaral ng mabuti, at masayang damdamin. Bago tayo pumasok sa paaralan, naghahanda muna tayo ng ating gamit, naliligo, kumakain ng almusal, nagsesepilyo ng ngipin, at nagsusuklay ng buhok. Ang gumagabay sa atin ay ang ating mga magulang upang tayo ay maging malinis at malusog ang pangangatawan. Kayo ba ay masayang sumusunod sa gabay ng inyong kapamilya? Sabihin ninyo, ako ay masayang sumusunod sa gabay ng aking pamilya. Tayo ngayon ay maglalaro. Ang pamagat ng ating laro ay alamin natin. Panuto. Una, kung ikaw ang tinutukoy para sagutin ang tanong, pumunta agad sa harap ng klase. Pangalawa, sabihin ang sagot batay sa tanong. At pangatlo, sabihin kung sino ang gumagabay sa pamilya para isagawa ang mga paraan ng kalinisan ng katawan. Narito ang larawan ng isang batang babae at lalaki na papuntang simbahan o bahay dalanginan kasama ang pamilya. Isa-isahin ang mga paraan ng kalinisan sa katawan na gagawin mo bago pumunta sa simbahan o bahay dalanginan. Sino ang gumagabay sa iyo para mapanatiling malinis ang katawan? Maaring si ate sa paggupit ng iyong kuko. Maaring si tatay sa paglilinis ng iyong tenga. Mahusay! Naiisa-isa ninyo ang mga paraan ng kalinisan sa katawan ayon sa gabay ng pamilya na natutuhan. Ang gumagabay sa atin sa paglilinis ng ating katawan ay si nanay, tatay, ate, kuya, lolo at lola. Ngayon naman ay sundin ninyo ang bawat sasabihin ko. Una, ipakitang malinis na ngipin sa lahat. Pangalawa, ipakitang malinis na damit na suot natin sa lahat.
Pangatlo, ipakita ang malinis na kamay sa lahat. Pang-apat, ipakita ang maayos na buhok. At pang-lima, ipakita ang malinis na kamay. Tayo ba ay malinis? Sino ang gumagabay sa atin? Ano ang mabuting epekto sa sariling kalusugan ng malinis na katawan ayon sa gabay ng magulang? Muli, ang mabuting epekto sa sariling kalusugan ng malinis na katawan ayon sa gabay ng magulang ay ang sumusunod. Una, malakas na pangangatawan. Pangalawa, malusog na pangangatawan. Pangatlo, pag-iwas sa sakit. Pang-apat, makapag-aral ng mabuti. At pang-lima, masayang damdamin. Panuto. Para sa gawaing ito, puna ng mga patlang ng impormasyong base sa ating mga natuklasan na nagbibigay tunay na ang kalinisan sa katawan ayon sa gabay ng pamilya ay may mabuting epekto sa sariling kalusugan. Ako ay si... Sabihin ninyo ang inyong pangalan. Ako ay patlang ng aking ngipin sa araw-araw. Ano ang ginagawa ninyo sa inyong ngipin? Ako ay patlang bago magsuot ng malinis na damit. Ano naman ang ginagawa ninyong kilos bago magsuot ng malinis na damit? Ako ay ginagabayan ni patlang. Sino ang gumagabay sa inyo sa paglilinis ng inyong katawan? Mabuti ang epekto ng kalinisan sa katawan dahil ako ay patlang. Tandaan, ang kalinisan ay tumutukoy sa pangangalaga, kasanayan o pamamaraan na ginagamit upang manatiling malusog at makaiwas sa sakit. Natutukoy isa-isa na ang kalinisan sa katawan ayon sa gabay ng pamilya ay may mabuting epekto sa sariling kalusugan tulad ng malakas na pangangatawan, malusog na pangangatawan, pag-iwas sa sakit, makapag-aaral ng mabuti, at masayang damdamin. Natutuklasan na ang kalinisan sa katawan ayon sa gabay ng pamilya ay may mabuting epekto sa sariling kalusugan. Ang pagsunod sa mga paraan ng kalinisan sa katawan, gabay ng ating kapamilya ay nagdudulot ng kalinisan sa ating pangangatawan. Ngayon ay dumako na tayo para sa gawaing ito. Piliin ang mga larawan na nagpapakita ng mabuting epekto ng kalinisan sa ating katawan. Isulat ang tamang letra sa kwaderno. Para sa unang bilang, ikaw ay ginagabayan ng iyong tatay sa pagsesepilyo ng iyong mga ngipin araw-araw. Anong mabuting epekto sa iyong kalusugan? A. Matibay ng ngipin. O B. Bulok ng ngipin. Mga bata, alam kong alam ninyo ang sagot. Pangalawa, ikaw ay ginagabayan ng iyong lola sa pagligo araw-araw. Ano ang mabuting epekto sa iyong kalusugan? A. Katawang kayang umiwas sa sakit. O B. Katawang sakitin. Ano ang tamang sagot? Pangatlo, ikaw ay ginagabayan ng iyong kapatid na panatilihing malinis ang buong katawan. Ano ang mabuting epekto sa iyong kalusugan? A. Malakas na pangangatawan. O B. Mahinang pangangatawan. Ano ang tamang sagot? Para naman sa gawaing ito, bilugan ang mga larawang kaya mong gawin upang maging malinis at malusog ang pangangatawan. Kaya mo bang magsipilyo ng iyong ngipin? Kaya mo bang maligo araw-araw? Kaya mo bang maghugas ng kamay? Kaya mo bang magsuklay ng iyong buhok? Kaya mo rin bang maggupit ng iyong kuko? Para naman sa panghuling gawain, iguhit sa loob ng kahon ang miyembro ng pamilya na gumagabay sa iyo. Gawin ito sa iyong kwaderno. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!